Hello mga katuhog! So for today's video ay meron po tayong coin purse tutorial. Dito po sa project na to, gagamit tayo ng mercerized cotton yarn, double pull, 3mm crochet hook. Mag-start tayo sa paggawa ng magic ring. After chaining 1, 6 single crochet into the ring. Gagamit din tayo ng magnetic snap buttons na maliit, yung tinatahi, small D-ring and swivel hook na silver, scissors, yarn needle at E7000. Dito sa first 3 rounds, mag-work ako ng slip stitch to close the round. Pero kung gusto niyo na mas mabilis, pwede ring spiral round. Sa spiral round naman, hindi tayo mag-slip stitch, mag-work lang tayo ng 2 single crochet into each stitch around. Once done, round 3 naman, mag-work tayo ng 1 single crochet and then into every second stitch, dun tayo mag-work na increase or 2 single crochet. By the end of this round, meron dapat tayo na 18 single crochets in total. Ganito naman siya kapag hindi tayo nag-close ng slip stitch into each round. So, kung continuous lang na single crochets, ang tawag doon in spiral round. Maglalagay na lang tayo ng stitch marker para pala tandaan kung saan tayo mag-start ng next round. So, dito sa round 4, ang increase natin is into every third stitch around. Round 5, mag-work naman tayo ng increase into every fourth stitch around. Mas prefer ko ang mag-work in spiral round para hindi kita kung saan tayo nag-join ng slip stitch. Sa yarn na ginamit ko, kasing kapal siya ng mercerized na 3-ply kaya dinoble ko siya. At gumamit ako ng 3mm crochet hook. Ngayon, after ma-reach natin yung round 6, mag-work pa rin tayo ng increase. This time into every 5th stitch naman. So, kung napapansin nyo, lumalakad lang yung increase natin kapag nag-move on tayo sa next round. Tapos, magka-cut tayo ng plastic canvas, yung kasukat doon sa ginawa nating round base. Dahil iipit natin siya doon sa dalawang round base na ginawa natin. So, ganito lang ginagawa ko. Para lang malagyan ng patigas yung gitna ng ating round base. So, after natin makagawa ng 2 piraso, make sure na kapareho sila ng total amount of stitches. Ito na yung final round natin ng increase. So, ito yung round 7. Bale, mag-work naman tayo ng increase into every 6th stitch around. So, magbibilang lang kayo ng 1, 2, 3, 4, 5 stitches, 5 individual stitches, and then increase sa susunod na stitch. So, dapat at the end of this round, meron tayong 42 single crochets in total. So, bale, ang ginagawa ko, kapag nasa kalahatian na, yung pag-toast natin ng single crochet stitches, saka ko naman ini-insert yung plastic canvas para mas madali na siyang mai-close. Kung wala naman kayong plastic canvas, pwede nyo ring itry yung paha, yung ginagamit sa paggawa ng palda. Medyo matigas din siya, pero hindi siya kasing tigas nitong plastic canvas. Kasi yun, kahit mabasa yun, okay lang naman. So, once na i-insert na natin yung plastic canvas, itutuloy lang natin hanggang sa ma-close. Ngayon, sa body of the coin purse naman, mag-work lang tayo ng 1 single crochet into each stitch around. So, bali round 8 to round 20, hindi na tayo mag-work ng increase. By the way, pag ibang texture ng yarn, expect mo rin na iba yung shape niya. Ito kasi cotton siya. Yung nauna kong ginamit is Lanalon yarn. Iba rin ang stiffness niya kaysa dito sa cotton. After 14 rounds, ganyan na siya. So, depende pa sa height na gusto mo, pwede mong taasan kung gusto mo. Sa paggawa naman ng flap, yung total number of stitches, i-divide by 2 natin. So, ang total number of stitches nito ay 42. Divided by 2, 21. So, yung 21 na yun, mag-work tayo in rows na para sa flap. Mag-start tayo dito. Chain 1. Turn 1 single crochet into each stitch.
dapat meron tayong 21 individual single crochets for this row. After nyan, mag-work tayo ulit ng 21 single crochets into each row. Gagawin natin yan up to 4 rows. After finishing 4 rows, saka tayo mag-work ng decrease. Sa row 5, start tayo ng decrease, chain 1, turn into the same stitch, mag-pull up tayo ng loop, pull up a loop into the next stitch. Now, yarn over and pull through all 3 loops. Meron na tayong single crochet 2 together, 1 single crochet into each stitch hanggang sa last 2 stitches naman, mag-work ulit tayo ng single crochet 2 together. So, ulitin lang natin yan hanggang sa 5 single crochet stitches na lang ang natitira. Or depende sa shape na gusto mo ma-achieve. Ganito na siya after working a decrease on both sides. So, pag ganyan siya. Ang next naman na gagawin natin is mag-work tayo ng edging. So, to make the edging, dito lang tayo mag-work ng single crochet stitches. Para mas smooth ang edge niya, naglalagay tayo ng single crochet stitches. At para maging pabilog siya, sa una medyo challenging kasi nakapahiga yung mga single crochet stitches. Basta tatandaan nyo kung saan yung single crochet, dun kayo mag-work ng single crochet stitches. Once na makalampas na tayo dun sa flap, mag-work na lang tayo ng slip stitches. 1 slip stitch into each stitch hanggang sa makarating tayo dun sa kabilang side ng flap, kung saan mag-work ulit tayo ng edging na single crochet stitches. After nyan, slips dito sa last stitch, and then mag-start na ulit tayo mag-work ng single crochet stitches dito sa kabilang side. So, umikot lang tayo, bale. From here, here. So, mag-work lang tayo ng single crochet stitches. Bale, ganito lang ang gagawin natin para maging rounded siya. After nyan, ikakat na lang natin ang yarn at i-weave in natin yung ends. Siyempre, nagkakaiba siya ng shape. Lalo na, ito, acrylic kasi yan. Lanalon kasi to. Medyo makapal siya. Ito naman ay cotton. Double pull. Malaki ng konti ito. Para sa closure naman, gagamit tayo ng magnetic snap buttons. Saka dito, ikakabit ko yung small D-ring. Gamit ang E7000, ididikit ko muna yung magnetic snap buttons para madali nang tahiin at hindi na siya gumagalaw. Maghintay lang tayo ng ilang minutes, tapos gamit yung kaparehong yarn, yung isang strand niya, yun ang gagamitin ko para ipantahi dito sa magnetic snap buttons natin. Kung wala naman kayong magnetic snap buttons, pwede rin kayong gumamit ng butones. Bale, maglalagay lang kayo ng loop para sa butones dun sa gitna ng flap. Tapos itatahi nyo yung butones dun sa kabila, dun sa katapat niya. Medyo malambot itong mercerized cotton yarn na to kumpara dun sa Lanalon na una kong ginawa. So, depende sa yarn na gagamitin nyo. Mas stiff siya kung Lanalon yarn ang gagamitin nyo na double pull. After nito, ang susunod naman na gagawin ay mag-work ng Romanian cord. Meron akong separate na video tutorial kung paano ito gawin. Tapos, ganito ko lang siya kinakabit doon sa swivel hook. At ito na nga ang ating finished product sa paggawa ng coin purse na merong plastic canvas. Very simple lang siya kung ayaw nyo ng naglalagay ng zipper. Pwede kayong pumili ng closure
Pwedeng magnetic snap buttons or pwedeng botones ang inyong ilagay. So, depende sa yarn na gagamitin nyo, merong mas stiff or commercialized malambot ng konti. Anyway guys, thank you so much for watching and I hope you like and don't forget to comment down below para sa mga request. Maraming salamat!